Hindi naman ako naniniwala sa multo. Siguro, naniniwala ako sa enerhiya na naiiwan sa mga bakas ng nakaraan, pero hindi yung tipo na nagpapakita at nananakot. Pero ang nangyari sa akin sa karinderya ni Aling Ising, iba eh. Iba talaga. Nagtatrabaho ako noon sa isang construction site malapit sa kanto ng Kalayaan Avenue. Purchasing officer ang trabaho ko roon. Pagdating ng lunch break, diretso agad kami sa karinderya ni Aling Ising. Iyon na ang pinakamalapit sa site at nasa kabilang kanto lang yun. Mura ang pagkain, masarap at mabilis ang serbisyo. Ang problema lang, medyo madilim at makaluma yung lugar. Isang maliit na bahay lang kasi iyon na ginawang karinderya. Si Aling Ising, matandang-matanda na, pero malakas pa rin ang pangangatawan. Laging nakasuot ng lumang apron at may bandana sa ulo. Hindi siya masyadong nagsasalita. Basta ituturo mo lang yung ulam na gusto mo. Kukuha siya at babayaran mo. Isang araw, late na ako nag-lunch. Tapos na halos lahat ng trabahador kumain. Ako na lang yata ang natira. Umorder ako ng sinigang na baboy at kanin. Habang kumakain ako, napansin ko na may kakaiba. Yung radyo ni Aling Ising na lumang-luma na ay biglang tumugtog ng isang kanta. Hindi ko masyadong maintindihan kasi garalgal. Parang sirang plaka at paulit-ulit. Nakakatakot yung tunog. Parang panaghoy. Tinignan ko si Aling Ising. Wala siyang reaksyon. Parang hindi niya naririnig. Tutok siya sa pagpupunas ng lamesa. "Aling Ising, ang ingay naman po ng radyo." Sabi ko. Kumarap siya sa akin. Tapos nakatingin lang siya sa akin na parang wala siyang naiintindihan. May kakaiba sa mga mata niya. Parang malayo ang iniisip. "Radyo?" Tanong niya. Mahina ang boses. "Walang radyo dito." Kinilabutan ako. Muli kong tinignan yung radyo. Tumutugtog pa rin. Mas lumakas pa nga. Parang papalapit sa akin yung tunog. "Pero Aling Ising, naririnig ko po." Sabi ko. Nanginginig na ang boses. Biglang huminto yung radyo. Katahimikan. Nakakatakot na katahimikan. Muli akong tumingin kay Aling Ising. Ngayon, nakangiti na siya. Pero hindi yung ngiti na nakagagaan ng loob. Yung ngiti na parang may alam siya na hindi ko alam. "Tapos ka na bang kumain, iha?" Bigla akong nawalan ng gana. Tumayo ako at nagbayad. Paglabas ko ng karinderya, lumingon ako. Nakatayo pa rin si Aling Ising sa pintuan. Nakatingin lang sa akin hanggang makalayo ako. Hindi na ako bumalik pa sa karinderya niya simula noon. Kinuwento ko sa mga kasamahan ko yung nangyari. Ang sabi nila ay kamamatay lang daw ni Aling Ising noong araw na yon. At dahil sobrang busy ko raw sa pagbibilang ng mga binabang materyales, ay hindi na nila ako nasabihan na maghanap ng ibang makakainan. Akala pa nga raw nila ay may baon ako kaya hindi na rin talaga nila ako nasabihan. Hindi ko na tuloy alam kung totoo talaga ang nangyari sa akin. Pero ang alam ko, hindi ko makakalimutan ang nangyari sa karinderya na yon. Yung radyo. Yung ngiti ni Aling Ising. Baka nga, totoo ang multo. At baka mas nakakatakot pa sila kapag nagpapanggap silang tao. Baka nagtatago sila sa mga simpleng bagay, tulad ng isang karinderya, naghihintay ng pagkakataon para magpakita. At baka tulad ko, hindi mo mamamalayan na nakakain ka na pala ng hindi mo dapat kainin.
Tawagin niyo na lamang po akong Selieta. Tubong Cavite ako. 27 years old na ako ngayon. Pero hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa akin noong high school pa ako. Siguro dahil sobrang kakaiba, nakakatakot at totoong-totoo ang naging karanasan ko na yon. Tungkol yung kwento na ito sa isang karinderya na dapat niyong iwasan. O siguro baka wala na rin ang karinderya na ito sa ngayon. Sana nga. Matagal na rin kasi nang huli akong makabalik sa Cavite. Noong 4th year high school ako, ay araw-araw akong kumakain sa isang karinderya malapit sa eskwelahan namin. Tipikal na karinderya lang naman, yung parang garahe na ginawang kainan ba. May mga plastic na mesa at upuan at ang ulam laging nasa mga malaking kaldero. Murang-mura pa kaya suwak na suwak talaga sa baon ko. Tinawag ang karinderya na iyon na lutong bahay ni Aling Minda. Sa umpisa normal naman ang lahat. Masarap pa nga mga ulam nila. Sinigang, adobo, menudo. Tapos lahat ng yun sobrang panalo pa. Nakatipid ka na, busog ka pa. Pero isang araw, napansin ko na parang kakaiba ang lasa ng kanilang pagkain. Hindi naman masama pero parang may kulang o may mali doon. Medyo maalat yun. Tapos parang may amoy na hindi ko ma-explain. Ewan ko ba? Naisip ko noon na baka nagtitipid lang sila sa sahog. Pero dahil nga gutom na ako noon, kinain ko pa rin. Kinabukasan, mas naging weird pa talaga yung lasa ng ulam nila. Habang kumakain ako ng kare-kare nila, may napansin akong hibla ng buhok sa kanin ko. Kulay puti iyon tapos medyo mahaba pa. Akala ko buhok lang ng matanda kaya hindi ko na lang pinansin. At tinuloy ko ang pagkain ko. Hindi naman kasi ako maarte sa mga ganoon at maselan. Pero habang hinihigop ko yung sabaw, may nalasahan ako na parang bakal. Alam niyo yung parang lasang dugo? Ganoon yung lasa. Sinuka ko kaagad yung buong kanin ko sa basurahan. Ibang usapan na kasi para sa akin kung ganoon yung lasa Hindi ko na sana babalikan yung karinderya pero dahil nga mura at malapit, napilitan pa rin ako. Pero ito talaga ang hindi ko makakalimutan doon. Ang naging huling araw ko. Umorder ako noon ng paborito kong adobo. Habang kumakain, napansin ko na ang dami ng langaw sa paligid. As in, yung tipong hindi na normal. May mga langaw sa mesa, sa pader, at pati na rin sa pagkain ko. Nandiri na ako. Pero naisip ko pa rin noon na sayang yung pera at yung pagkain. Hanggang sa habang nilalantakan ko yung pagkain, nakakita ako ng kuko. Oo, kuko yun talaga ng tao. Hindi siya malinis na animoy parang galing sa lupa. Doon hindi ko na napigilan. Agad akong tumayo at lumabas nang hindi nagbabayad. Kinabukasan din nakwento ko yun sa tropa ko. Tapos nagulat na lang ako sa kanilang sinabi. Wala na raw talagang karinderya sa lugar na yun. Sinara na raw noong nakaraang buwan pa dahil may natagpo ang bangkay sa likod ng tindahan. Sabi ng iba, yung mga karne daw na ginagamit doon, hindi lahat baboy o baka. Tumayo ang balahibo ko nang marinig ko iyon. Simula noon ay iniiwan ko na ang kahit na anong karinderya na hindi ko kilala ang may-ari. Kaya kayo, baka makita nyo rin ang karinderyang iyon ni Aling Minda. Mag-ingat kayo kasi alam kong sarado na yon. Pero malay nyo, magpakita sa inyo bukas. Ako po si Turing. Bata pa lang ako ay sanay na akong kumain sa mga karinderya. Staple yan para sa mga estudyanteng kapos sa budget, lalo na kung matakaw ka katulad ko. Pero hindi ko inakala
na isang karinderya rin ang magbibigay sa akin ng pinaka nakakatakot na karanasan sa buong buhay ko. Nangyari ito noong college ako. Kakatapos lang ng klase ko noon at dahil basang-basa kami ng ulan, niyaya ako ng tropa ko na si Nina sa isang karinderya malapit sa eskwela. Masarap daw kasi doon. Pagdating namin parang normal lang naman. Maliit na espasyo, mga plastic na mesa at upuan at ulam na nakahilera sa mga bandehado. May amoy rin ng mainit na sinigang na umaalingasaw, kaya ramdam ko kaagad yung gutom. Sa unang tingin, hindi mo iisipin na may mali. Na hindi nga rin sumagi ang mga salitang iyan sa unang pagtapak ko roon. Pero nung nakaupo na kami, ay napansin ko na sobrang tahimik ng paligid. Wala ni isang customer bukod sa amin. Wala ring traffic na naririnig mula sa labas. Kahit nasa tabi lang ng kalsada, yung karinderya. Para bang naputol kami sa totoong mundo. Umorder kami ni Nina ng bulalo at pritong isda. Habang hinihintay ko yung pagkain, napansin ko na parang ang dumi ng lugar. Yung tiles ng sahig may mga mansa na parang dugo na pinilit pinunasan pero hindi natanggal ng maayos. Sabi ko na lang noon sa sarili ko, baka nagkataon lang. Gutom na rin kasi ako. Pagdala sa amin ng pagkain, parang wala namang kakaiba. Mainit-init pa yung bulalo, tapos yung sabaw ay umuusok pa. Yun nga lang, habang kumakain kami, biglang napansin ko ang sobrang alat ng sabaw. Hindi yung normal na alat ng asin parang alat talaga na may kahalong bakal. Hahayaan ko na lang sana pero habang iniikot ko yung laman ng bulalo, may nakita akong bagay na nakalubog sa sabaw. Puti iyon, bilugan at parang buto, pero masyadong makinis. Sa una akala ko buto ng baka, pero nung tinignan kong mabuti, parang namamalik mata ako. Kasi sa paningin ko, ngipin yun ng tao. Hindi ko na napigilan noon ang pagduwal. Napatingin ako kay Nina, pero parang wala naman siyang napapansin. Tapos napansin ko pa na lahat ng galaw niya ay mabagal, na para bang robot siya. Kaya tinawag ko siya, pero hindi siya talaga kumikibo. Nagmadali na akong tumayo noon. Pagdating ko sa counter, ay nakita ko yung matandang babae na nagsiserve kanina sa amin. May kakaiba sa kanya. Para bang hindi gumagalaw yung mukha niya kahit nang ngumingiti siya. Tapos yung mga mata niya ay walang puti, itim lang. Tumakbo na ako noon palabas nang hindi ko na hinihintay si Nina. Sa sobrang takot ko nga ay hindi ko na alam kung paano ako nakarating sa dorm. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako tungkol sa karinderyang iyon. Ang sabi ng guard sa eskwela namin, wala na raw talagang karinderya doon mula pa nung 1 taon. Ang sabi naman ng mga tsismosa, dati raw may sunog na nangyari doon. Namatay yung may-ari, pati mga suki nila na nakakulong sa loob. Simula noon, may mga nagsasabi na may nakikita pa ring karinderya doon, pero hindi na para sa mga taong buhay. Simula din noon, kahit na anong gutom ko, iniiwasan ko na ang mga karinderya na hindi ko kilala. Baka kasi hindi lang pagkain ang isinisilbi doon. At sa kabutihang palad naman ay wala namang nangyaring kakaiba kay Nina. At bumalik naman ito sa normal. Nagbabakasyon kami sa isang isla sa may bandang norte. 10:00 na yun ng gabi. At dahil hindi naman hotel yung tinutuluyan namin, ay kailangan pang lumabas para maghanap ng kakainan.
Nasa resort pala kami pero wala doong kantin o mabibilihan ng makakain. Pero pwede kang magluto. Pero dahil nga tinamad na ako at ako lang naman ang kakain, ay naisipan kong lumabas para maghanap ng karinderya na makakainan. Nakahanap naman ako kaagad. Medyo may kalayuan yun sa resort. Pero dahil nga gutom na ako, ay doon na ako kumain. Walang masyadong tao sa karinderya at sa isang table ay ako lang at yung isang lalaki ang kumakain. Meron pa palang isang babae na nasa sulok. Nakatalikod siya sa akin kaya hindi ko agad nakita. Tinanong ako ng tindera kung ano raw yung gusto ko. Itinuro ko naman yung adobo at paksiw na isda. Dinala iyon ng tindera sa lamesa at saka ko na sinimulang kumain. Tahimik lang ang paligid at tanging tunog lang ng kutsara at tinidor at yung radyo ng tindera ang maririnig. Masarap naman ang adobo at paksiw pero parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Muli kong tinignan yung babae sa sulok. Hindi pa rin umaalis. Hindi rin ata kumakain dahil hindi ko naman siya nakitang nagaangat ng braso at kamay. Binilisan ko naman ang pagkain ko. Gusto ko na rin kasing umalis. Nang tumayo ako para magbayad, napansin ko na nakatingin sa akin yung lalaki. Matamlay ang mga mata niya. "Ate, magkano po?" Tanong ko sa tendera. 80 lang be. Inabot ko na ang bayad. Nang lingunin ko yung babae sa sulok, tumayo siya. Sobrang haba ng buhok niya. Halos umabot sa sahig. Dahan-dahan siyang humarap. Nanlaki ang mga mata ko. Yung mukha niya kasi ay puno ng kaliskis at yung labi niya ay para ding nguso ng isda. Napasigaw ako. Napatingin sa akin yung tindera at yung lalaking kasalo ko sa lamesa. "Bakit be?" Tanong nung tindera. Yung babae sa sulok." Hindi ko maituloy. Nanginginig na ako. Tumingin yung tendera sa sulok. "Anong babae? Wala namang babae diyan kanina pa. Be, ikaw nananakot ka pa." Yung lalaki naman ay nakatingin lang sa akin. Parang nakita niya rin. Pero imbes na matakot ay parang malungkot pa siya. Umalis ako kaagad. Hindi na ako lumingon. Nakwento ko yung nangyari sa staff ng resort nung mag-check out na kami. Sabi nila ay may nagpapakita raw talagang sirena sa isla. At kung hindi mo raw sila makita sa dagat ay sa buhanginan o maging kahit sa resort ay nagpapakita sila. Kaya rin daw sumikat ang resort nila dati dahil sa mga nagpapakitang sirena. Doon na rin ako naliwanagan. Doon din ako nagpasya na hindi na bumalik pa sa islang iyon. Mahirap na at baka mamaya ay isama pa ako nung taong kaliskis na iyon papunta sa ilalim ng dagat. Hindi ako marunong lumangoy. Bagong lipat lang kami noon sa probinsya. Kailangan kumita dahil kakarampot naman ang sahod ng asawa ko sa pabrika. Kaya nagtayo kami ng karinderya sa tapat ng bahay. Simple lang ang mga luto namin. Ulam lang, cup noodles, kanin at kape. Bumibenta naman at nakakaraos din kami. Isang hapon, malakas ang ulan. Wala halos tao. Nakaupo ako sa loob at nanonood ng K-drama nang bigla akong may narinig na nagsalita. "May mainit kayong sabaw?" Tanong niya sa garalgal na boses. "Meron po, sinigang na baboy." Sabi ko, medyo nagtataka. Ang liit talaga niya. Nagsandok ako ng sabaw.
Tahimik lang siya habang hinihigop yung sabaw. Ayaw niya ng karne at gulay. Kaya literal na sabaw lang talaga ang binigay ko. Magkano? 10 piso lang ho. Naglabas siya ng lumang pitaka mula sa loob ng sombrero niya. Nagbigay ng barya. Kinuha ko yung bayad. Salamat. Sabi niya tapos lumabas na sa ulan. Kinagabihan, pagkatapos ko magsarado ay nililinis ko yung mesa na inupuan niya. Pagtingin ko sa ilalim, may maliit na lupa na bunton. Parang galing sa halaman. Inisip ko na lang na dala siguro ng customer kong maliit kanina. Winalis ko naman agad yun dahil kahit hindi sementado ang karinderya, ay magkakalat pa rin yun sa lupa. Kinabukasan, pagbukas ko ng karinderya, ay napansin ko yung mga paninda kong gulay at karne. Panis na lahat. Amoy bulok na yon na ipinagtaka ko naman. Bago pa naman kasi ang lahat ng yon. Halos kakabili ko lang nun sa palengke. Nagsimula na ring magkasakit ang aso naming bantay ko sa karinderya tuwing gabi. Tapos yung mga alagang manok naman ng mister ko ay isa-isang namamatay. Ikinuwento ko yun sa kapitbahay. Tinawanan lang ako nung una. Pero nung nalaman niya ang tungkol sa maliit na lalaki na nakaitim na sombrero, ay sumeryoso siya bigla. "Nuno yan," sabi niya. "Huwag mong babastusin." Pinayuhan niya ako na mag-alay. Maganda ng puto at itlog. Ilagay ko raw sa ilalim ng puno ng balete na malapit sa karinderya. Ayun na nga ang ginawa ko. Pagkatapos ko mag-alay, ay parang himala na gumaling yung sakit ng aso namin. Parang hindi nga rin nagkasakit at nagawa pang maghukay sa likod ng bahay. Hindi na rin namatay yung mga manok at yung mga paninda ko ay hindi na rin agad-agad na napapanis. Hindi na bumalik yung maliit na lalaki na nakaitim na sombrero. Pero sa tuwing umuulan, napapatingin ako sa kalsada. Kinikilabutan pa rin ako. Kada Biyernes ay nag-aalay pa rin ako ng puto, itlog at sabaw sa may punso. Bago magsara ay nag-iinsenso na rin ako. Umasenso na rin yung karinderya namin hanggang sa bumalik na kami sa Maynila. Hindi ko na nalaman kung bakit nagalit sa akin yung nuno. Pero sa palagay ko ay baka dahil winalis ko yung bunton na naiwan niya. At kahit nasa Maynila na kami, ay parang sumunod pa rin sa amin ang swerte. Nabuntis na kasi ako at napromote naman ng mister ko sa trabaho. Hindi ko alam kung dala ng nuno yung swerte namin. Pero sana lang ay wala iyong kapalit. Para sa mga katulad ko na laging on the go, karinderya ang nagiging paboritong tambayan. Mura, mabilis, at kayang-kaya ng budget. Pero may isang karinderya sa dulo ng kanto na hindi ko talaga malilimutan kahit na hanggang ngayon. Tawagin niyo na lang po pala akong Gloria. At gusto ko rin mag-share ng karanasan ko rito. Nangyari ito isang hapon. Paglabas ko mula sa opisina, naglakad-lakad lang ako sa kalsada at napansin ko ang isang bagong bukas na karinderya. Sa sobrang gutom ko, hindi ko na tinanong yung pangalan. Pumunta ko kaagad sa may mga mesa at nagsimula ng maghanap ng ulam doon. Ang karinderya na iyon malayo sa mga kabahayan. Parang nasa gilid lang ng kalsada at medyo hindi kita sa mga mata ng mga tao. Walang masyadong ilaw at kung meron man sobrang dim naman. Ang mga dingding ng karinderya ay halata mong matagal na. Para kasing luma na at may mga alikabok. Parang hindi na siya nadidiligan ng tamang panahon. Hindi ko naman naisip na kakaiba siya.
Kasi natural lang naman din yung mga ganoon sa mga lugar kung saan ako nagta-travel. Kaya nag-order na lang ako ng adobong manok at sinigang na baboy. Habang naghihintay, napansin ko na sa likod ng karinderya may isang pinto na hindi nakasara. Laging umaagos ang hangin mula roon at may mga tunog na hindi ko kayang ipaliwanag. Pero ayun nga, gutom na ako kaya hindi ko na yon pinansin. Habang binabayaran ko ang aking ulam, tinanong ko yung may-ari ng karinderya. Isa siyang matandang lalaki. Kung bakit wala nang ibang tao sa paligid. Ang sagot naman niya paminsan-minsan lang daw. Hindi ko alam pero para bang may iba siyang ibig sabihin doon pero hindi ko na pinansin. Habang nagsimula na akong kumain, parang may kakaibang nararamdaman ako. Para bang may nakatingin sa akin. Tinuon ko na lang noon ang atensyon ko sa pagkain ko. Dahil baka, alam niya yun, guni-guni lang. Habang tinatanggal ko ang mga buto ng adobo, bigla ko nilang napansin na parang may ibang kulay yung karneng kinakain ko. Hindi ko matukoy kung anong klaseng karne. Pero parang hindi normal. Tapos, habang tinatapos ko ang sinigang na inorder ko, may amoy akong naamoy na parang matapang na kemikal. Mabilis akong tumayo at nilisan ang karinderya noon. May kutob na kasi ako na kakaiba, kaya mahirap na no? Mula sa likuran ko, narinig ko ang malakas na kaluskos na parang may mga tao pa sa loob ng kainan na yon. Pero imposible naman iyon kasi walang ibang tao roon kundi ako at ang matandang lalaki na nag-aasikaso kanina. Pagbalik ko sa opisina, nakilala ko ang isang kasamahan kong taga-dunong sa lugar. Nang ikwento ko ang karinderya sa kanya, sabi niya wala naman daw karinderya sa kantong iyon. Matagal na raw na wala iyon. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko, pero ang nanaig sa akin ay ang pagtataka at takot. Lalo na at may kinain ako mula sa karinderyang iyon. Kaya hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin kung ang nakain ko ba doon normal na pagkain lang o iba na pala. Nangyari ito sa tindahan ni Aling Perla. Masarap kasi siya magluto at sakto lang din ang presyo ng mga luto niya. Hindi mahal at hindi rin mura. Kaya kada wala na akong oras o tinatamad na ako ay sa kanya ang takbuhan ko. Mag-isa lang kasi ako rito sa probinsya. Hiwalay na ang mga magulang ko at may sari-sarili ng pamilya. Binibigyan na lang nila ako ng allowance para may pangkain ako at pambayad ng kuryente at tubig. Isang gabi ay nasa karinderya ako ni Aling Perla at ako na lang ang mag-isang kumakain. Habang si Aling Perla naman ay nagliligpit na at inaantay na lang ako na matapos kumain. Ay Ineng, ikaw na lang pala. Sabi niya. Tumango ako. Biglang may kumalabog sa likod ng karinderya. Parang bumagsak na kahoy. Aling Perla, ano yun? Pag-uusisa ko naman. Ngumiti siya ng pilit. Parang may tinatago. Ay nako, pusa lang yan. May inaayos kasi ako sa likod. Sabi niya sa akin, sabay punta sa likod. Tumango na lang ako, pero hindi ako naniniwala. Parang may kakaiba kasi sa kanya. Kinabukasan ay may chismis akong narinig sa eskwelahan. May nakita raw na kakaibang nilalang sa kalsada malapit sa karinderya ni Aling Perla. Babae raw at mahaba ang buhok. Lumilipad daw iyon at putol ang pang-ibabang katawan.
Tinawanan ko lang. Gawa-gawa ang kwento na naman iyon ng mga tambay para takutin yung mga estudyanteng gabi nang umuwi. Kinagabihan ay pumunta ako kina Aling Perla. Nagluluto pa rin siya at kada galaw niya pinagmamasdan ko. Napansin niya siguro ako. Bakit ne? May problema ba? Umiling ako. Wala po. Nagtataka lang ako kung bakit lagi kayong hating gabi na kung nagsasarado. Ngumiti siya. Kailangan para sa pamilya. Habang kumakain ako ay napansin ko yung naglalaglagang kahoy sa likod. Ayun ata yung nalaglag na gabi. Sa tabi nun ay parang may nakasabit at natatakpan ng itim na tela. Pagkatapos kong kumain ay nagpaalam na ako. Nagbayad na ako saka ay nagpasalamat. Mag-iingat ka ne. Habang naglalakad ako ay hindi ako mapakali. Kaya imbes na sa bahay ay bumalik ako sa karinderya. Nagtago ako malapit sa kalsada. Mga 12:00 na yun ng madaling araw at buwan ang nagsisilbing liwanag sa langit. Maya-maya nakita ko si Aling Perla. Lumabas siya ng karinderya. Pumunta siya sa likod, doon sa may tela. Tinanggal niya yung tela at doon ko malinaw na nakita kung ano ang nakatago roon. 2 malalaking pakpak, parang kulay brown at kulay itim na magkahalo ang kulay nun. Pinaghalong pakpak ng paniki at uwak ang itsura. Hindi ako makagalaw. Linapat niya yung likod niya sa pakpak. Maya-maya ay gumalaw na yun. Parang si Maleficent ang peg ni Aling Perla nung makabit sa kanya yung pakpak. Hindi tulad sa kwento sa eskwelahan ay hindi nahati sa 2 ang katawan ni Aling Perla. Pagkatapos nun ay unti-unti nang umangat si Aling Perla sa ere. Napasinghap ako at kamuntik pa atang makita ni Aling Perla, pero mabilis akong nagtago sa poste. Hindi ko na kinaya ang takot. Nang hindi ko na marinig ang pagaspas ng pakpak ay tumakbo na ako. Simula noon, hindi na ako kumain pa sa karinderya ni Aling Perla at lagi na akong natutulog na may bawang sa unan. Hindi ako sigurado kung totoo nga ang nakita ko. Pero mas gusto ko na ang maging maingat. Hindi na bali kong gutom, basta ligtas. Ako po si Yumi, 29 years old, at may trabaho sa isang call center dito sa Makati. Minsan kapag sobrang late na at wala nang makainan, madalas akong dumaan sa mga kanto-kanto ng barangay namin. Laging may mga karinderya sa tabi at kadalasan hindi ko pa kilala ang may-ari. Laging bagong bukas, laging bagong puok. Isa na roon yung karinderya sa dulo ng kanto sa tabi ng isang lumang bahay. Mura lang ang pagkain. At wala nang ibang karinderya sa kanto kaya sinubukan ko yun. May mga kaldereta, adobo at minsan may luto silang pansit na talagang nakakagutom. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Yun ay parang walang ibang tao na kumakain doon maliban sa akin. Ni isang customer. Wala talaga. Dahil sa gabi na nga at nagugutom na ako, wala na akong pakialam. Pumasok ako at umupo sa isang maliit na mesa. Ang karinderya ay katulad lang din naman ng iba. Simple tapos maliit lang. May ilang plastik na upuan, isang luma at malaking mesa, at may amoy ng sinigang na baboy. Yung amoy, hindi ko alam kung maganda o nakakainis. Pero parang alam mo kaagad na may kakaibang lasa iyon.
Habang naghihintay ako, napansin ko yung mga old school na decoration sa pader. Yung mga larawan ng mga buhay ng may-ari. Tapos yung babae sa picture, parang ang pamilyar ng mukha niya. Alam kong hindi ko yun kilala pero ang pamilyar lang talaga niya. Luma na yung mga frame at ang mukha ng babae parang hindi na tumatanda. Kumain ako ng sinigang at adobo. Sa unang kagat ko, wala namang kakaiba. Pero habang tumatagal, napansin ko na may matigas na bagay sa sabaw. Parang isang piraso iyon ng matigas na kalansay. Hindi ko na sana papansinin pero habang kinakain ko, naging parang maalat yung lasa sa bawat kagat ko. Maya-maya lang ay may narinig akong kaluskos mula sa likod. Ang matandang babae na may-ari na hindi ko pa nakikita kanina. Bigla na lang dumaan sa tabi ko. Hindi siya ngumiti pero nanlaki ang mata niya nang nakita akong kumakain pa. Tinutok niya ang mga mata niya sa akin at parang may naramdaman akong kilig sa katawan ko. Isang pakiramdam na parang may mali. Agad akong tumayo at nagbayad na. Sabay takbo palabas ng karinderya. Hindi ko na tinignan pa kung may ibang tao na pumasok o wala. Habang naglalakad ako pauwi, nakaramdam ako ng lamig. Pero nang tinignan ko, wala namang dahilan para lamigin ako. Kinabukasan din ay nagtanong ako sa mga kaopisina ko kung kilala nila yung karinderya. Sabi nila, wala naman daw karinderya doon. Wala nang nagtitinda sa dulo ng kanto. Simula noon, hindi ko na muli pang nakita ang karinderyang iyon. Wala na akong narinig mula sa mga kapitbahay ko. At yung babae sa picture, parang naglaho na lang sa alaala ko. Magandang umaga po sa inyo. Floor nga po pala. 23 years old na ako ngayon at nagtatrabaho bilang waitress sa isang karinderya sa ilalim ng tulay sa may Pasig. Minsan, gabi-gabi akong nagtatambay doon para kumita ng extra at madalas ang mga suki mga tambay lang naman sa kanto. Kaya kahit late na ng gabi, bukas pa rin ang karinderya. Kilala ko na yung mga regular customers. Yung mga laging dumadaan ng hating gabi at yung matandang babae na may-ari, si Aling Rosa. Sa unang tingin, mukhang maayos naman siya. Medyo matanda na pero malakas pa ang katawan. Laging may ngiti sa mukha na parang wala siyang iniintindi. Pero may isang bagay na hindi ko maiwasang mapansin. Hindi kay Aling Rosa, kundi ay sa karinderya. Parang may ibang atmosphere sa karinderyang iyon, lalo na tuwing gabi. Noong isang linggo, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang presensya. Habang naglalakad ako papunta sa kusina para kumuha ng mga kaldereta, may naririnig akong mga kaluskos mula sa likod ng mga dingding. Hindi ko naman yun pinansin. Inisip ko na lang na baka mga hayop o dagalang sa loob ng kisame. Pero yung tunog na yun ibang klase talaga. Parang mga yabag na hindi ko maipaliwanag. Tuwing 10 oras ng gabi, parang mas kaunti na ang tao. Doon talaga nakakaramdam na ako ng malamig na hangin, kahit hindi naman nakabukas ang mga bintana. Tapos isang gabi, habang naglilinis ako ng mga mesa, napansin kong may mga kaldero sa kusina na hindi ko naman alam kung paano umabot doon. Nasa labas na kasi dapat yun o di kaya sa loob ng mga cabinet. Alam ko yun kasi ako mismo ang naglalagay. Wala nang ibang tao sa kusina kundi ako at si Aling Rosa. Pero laking gulat ko nang makita ko yung matandang babae na nakatayo sa isang tabi
at nakatingin lang sa akin. Ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon. Tapos ayun na nga. Ilang araw pa ang lumipas at naging normal na sa akin ang mga weird na kaluskos at ang malamig na hangin. Hanggang isang gabi, habang nag-uusap kami ng mga regular na customer, may narinig akong boses. Boses iyon ng isang bata. Hindi ko siya nakita pero narinig ko siyang parang may kinakausap sa likod ng karinderya. Lumingon ako pero wala akong nakita. Tumayo ako para magtanong sana kay Aling Rosa pero nung tinignan ko siya, nakangiti lang siya ng malaki na para bang walang alam. Sinabi ko nga iyon sa kanya at habang nag-uusap kami ay napansin ko ang amoy sa paligid ay nag-iba bigla. Parang may matinding usok o amoy ng karne na nasusunog. Tumakbo ako papunta sa kusina kasi baka may nag-iwan ng bukas yung gasol. Pero nang buksan ko ang pinto, wala namang apoy. Wala ring ibang tao, kundi ako. Walang kahit na ano, kundi ang mga kaldero na nakalapag na sa sahig. Kinabukasan ay nagtanong ako kay Aling Rosa kung may nangyari bang masama sa karinderya. Iniiwasan niya akong sagutin pero sa kanyang mga mata may kakaibang takot na nakita ko. Sabi niya sa akin ay huwag ko na raw gawing issue ang mga nangyayari doon. Simula noon ay hindi ko na narinig o nakita pa ang matandang babae na iyon. Nawala siya bigla at ang karinderya naglaho rin. Walang bakas. Parang hindi siya nag-exist. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malaman kung anong nangyari sa lugar na yon. Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Huwag kayong magtangkang magtrabaho sa isang karinderya na may mga lihim na hindi pwedeng malaman ng ibang tao. Ako po pala si Isabela. Meron kaming medyo may kalakihang karinderya. Dahil may kalakihan, ay malakas din kaming bumenta. 3 ang tagaluto at 4 ang tendera at crew. 4:00 pa lang ay nagbubukas na kami. Puro prito pa lang ang tinda at sinangag. Maya-maya ay may spaghetti na at pansit. Kahit ganito kami kaaga kung magbukas, ay may mga nag-aalmusal na. Mga construction worker at tricycle driver o di kaya ay mga papauwing empleyado ng call center. Habang naglilinis ako ay napansin ko na may malaking aso na nakatayo sa kabilang kalsada. Itim na itim ang balahibo at namumula ang mata nun. Wala rin itong kurap-kurap na nakatingin sa akin. Binawi ko na lang ang tingin ko at nagpatuloy sa paglilinis. Nang magtanghalian, dumagsa ang mga tao. Punuan ng karinderya. Halos hindi ko na nga alam ang uunahin. Pero habang busy ako, ay napansin ko ulit yung aso. Nasa may pinto na yon ng karinderya. Pero parang ako lang ang nakakakita sa kanya. Dinadaan-daanan lang kasi siya ng mga labas-masok na customer. Kinabahan ako bigla. Hindi ko alam kung bakit. Pagkalipas ng ilang minuto, nawala na siya. Siguro umalis na. Pero yung kaba ko, hindi pa rin nawawala. Kinagabihan, pagkatapos namin maglinis ng karinderya, ay umuwi na ako. Pagod na pagod at parang dinaganan ng malaking bato yung likod ko at binti. Pagdating ko sa bahay, ay nagdasal muna ako bago matulog. Binanggit ko rin sa panalangin ko yung aso kanina. Kako, Ama, sana hindi yun masamang pangitain. Kinabukasan, pagdating namin ng 3:00 sa karinderya, ay napasinghap kaming lahat. Bukas na ang karinderya at binuksan na ata ng mga nagluluto.
Pero sa harap ng pinto ay may mga patay na manok, kuneho at isang maliit na tuta. Lahat iyon may kagat sa katawan. Parang kinagat ng isang malaking hayop at sinipsip ang katawan. Agad naman yung tinapon ng kusinero. Pagdating daw nila ay wala pa ang mga iyon. Pero bago raw kami dumating ay may nakita silang aso na gusto atang pumasok sa loob at pinaalis nila. Tinawagan ko rin si Lola Lydia. Siya ang pinakamay-ari ng karinderyang iyon. Kaya nga Lola Lydia ang pangalan ng karinderya. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Ang sabi niya sa akin ay baka sigbin ang may kagagawan. Bago pa kasi mamatay ang asawa niyang si Lolo Pedro, ay dati raw iyong manggagamot. Dahil nagkamali ng binangga, ay namatay daw iyon habang may nilalabanan na aswang na may alagang sigbin. Hindi niya alam kung namatay ba yung aswang, pero ang alam niya ay iyon ang pumatay sa asawa niya. Sabi ni Lola ay baka buhay pa yung aswang at inutusan ang alaga nito na gumanti para sa kanya. Pinayuhan kami ni Lola na magsaboy ng asin at tinadtad na bawang bago magbukas at bago magsarado. Ayun na nga rin ang ginagawa namin lagi, kaya naparami rin ang bili namin ng bawang at asin. Isang beses, nakita ko ulit yung aso, pero hindi tulad ng dati ay hindi na iyon makalapit. Dahil sa inis ko ay walang ano-ano, humabulot ako ng asin sa kusina at isinaboy iyon sa kanya. Tinamaan yung aso at biglang umalulong, saka tumakbo papalayo. Mula noon ay hindi na iyon bumalik pa para manggulo. Ako po si Hazel, 27, at ngayon nagtatrabaho ako sa isang maliit na opisina dito sa Makati. Pero may mga alaala pa rin ako na hindi ko kayang kalimutan. Lalo na yung karanasan ko sa isang karinderya sa kanto, sa barangay namin, noong bata pa ako. Minsan, kapag tinatanong ako ng mga kaibigan ko kung anong unang pumapasok sa isip ko tuwing naririnig ko ang karinderya, iniisip ko pa rin yung karinderya sa dulo ng kalsada namin. Hindi ko na matandaan kung kailan eksakto, pero ang natatandaan ko, palaging dumadaan kami doon ng pamilya ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ko pa siya naaalala. Wala naman kasing espesyal na nangyari doon eh, maliban sa nakakatakot kong naging karanasan. Bilog ang karinderya, hindi malaki at laging punong-puno ng tao. Sa mga unang taon ng buhay ko, naalala ko na kahit tanghali pa lang ay punong-puno na ng mga customer. Laging may pila. Ang may-ari, si Aling Maring, isang matandang babae na hindi ko rin maipaliwanag kung anong meron siya. Parang may aura siya na hindi ko kayang sabayan. Hindi siya ngumingiti o nakikipag-usap ng normal. Palaging seryoso. At kahit na gaano kami kabata, kami ng mga kapatid ko, alam naman namin na hindi kami pwedeng mag-ingay o magsalita ng malakas habang naroroon kami sa kainan niya. Hindi lang dahil takot kami kay Aling Maring, kundi dahil may isang pakiramdam na para bang lahat ng mata ng tao sa paligid ay nakatutok sa'yo. Pero hindi naman ako masyadong nagtataka noon. Ang tanging iniisip ko lang masarap ang luto ni Aling Maring. Bago pa ako matapos ng elementarya, ay natutunan ko na lagi naming iniiwasan si Aling Maring kapag sumisikat na ang araw. Lagi kaming pinapadapa ni Mama o Papa kung may mga pagkakataong maghapon kami sa karinderya. Isang araw, habang naglalakad kami ng ate ko patungong karinderya, napansin namin na
Parang may kakaibang pagbabago sa lugar na yon. Hindi na punong-puno ng tao ang karinderya. Mas naging tahimik. Wala na rin ang mga naghihintay na customer sa labas. Pumasok kami. Habang nagsisiksikan sa mga lamesa sa tabi ng pader, nakita namin si Aling Maring na siya lang ang naroon. Bago pa man niya makita kami, ay agad na kaming tumakbo at umuwi ng bahay. Pero saktong paglabas namin doon ay nakasalubong namin sina Mama. Galit pa ang mga iyon noon nang makita kami dahil ano pa raw ang ginagawa namin doon kung patay na si Aling Maring. Agad naman akong nagulat sa sinabi ng magulang ko dahil kitang-kita ko pa noon si Aling Maring na nakaupo sa loob at nakatingin sa malayo. Para bang bakas sa mukha nito ang lungkot. Hanggang ngayon, hindi ko lang matukoy kung anong klaseng lungkot iyon. Lungkot ba yon dahil namatay siya o dahil wala na ang kanyang pinakamamahal na karinderya? Siguro ay hindi ko na malalaman pa kahit kailan. Hi, ako pala si Alice at nasa Japan po ako ngayon. Pero yung kwento ko po ay sa Pilipinas naganap. Alam niyo po ba yung Soup for the Soul? Yung libro na lagi mong makikita sa National Bookstore. May ganoong libro kasi yung tita ko. Nung una ay akala ko literal na sopas yun para sa kaluluwa. Pero hindi naman pala. Ayun na nga. Naikwento ko yun sa lola ko. Tapos tawa siya ng tawa habang nagkukwento ako. Kasi naipagyabang ko pa sa mga kaklase ko na may sopas para sa kaluluwa. Tapos malaman-laman ko na lang sa teacher ko na hindi naman pala ganoon yun. Nung matapos akong magkwento ay ngumiti si lola. Sabi niya ay mayroon naman talagang sopas na para sa mga kaluluwa. Kumunot ang noo ko nun at tumitig sa lola. Interesado ako sa mga susunod niyang sasabihin. Hindi pa raw niya nakukwento sa aming mga apo niya. Pero noong kabataan niya ay bantay daw siya ng isang mahiwagang kainan. Dahil maliit lang iyon at dalawa lang naman silang nagluluto at nagbabantay, ay karinderya ang tinawag niya doon. Tulad ng ibang karinderya ay nagluluto raw sila ng totoong pagkain at meron din silang mga customer. Pero ang customer nila ay kakaiba. Hindi kasi tao ang kumakain sa kanila. Kung hindi, ay mga multo na hindi pa nakakaakyat o nakabababa ng langit at impyerno. Ang mga ipinagluluto nila lola ay mga multo na nandito pa rin sa lupa at may mga karma pa na tinatapos. Sabi pa ng lola ay 1:00 hanggang 4:00 lang daw silang bukas at iyon lang din yung oras na nakakakain ang mga multo. Sa ganoong oras ay huwag na huwag daw lalabas ng karinderya. Yung itsura kasi ng mga multo sa labas ay iba sa itsura ng mga multo na nasa loob. Kapag nasa labas, ay itsura nila noong namatay ang makikita nila lola. Kapag nasa loob na ito, saka magbabago na parang tao lang din. Tulad ng tao, ay marami din silang kwento. May mga naging kaibigan din si lola. At meron din siyang mga natulungang makaakyat na sa purgatorio. Yung pambayad pala ng mga multo, kina lola, ay karma points ang tawag nila. Sa mga meme ay ligtas points ang tawag doon. Kaya pala ang bilis makapick up ng lola ko kapag sinasabi ko yun. Yung mga puntos na yun, ayun yung mga naipon mong kabutihan nung tao ka pa at magagamit mo iyon hindi lang sa pagkain, kundi sa mga iba-iba pang bagay. Yung mga karma points naman na iyon ay may ahensya na nagpapalit nun para maging pera.
Parang yung mga money exchange sa lupa. Pati meron din daw bangko at meron ding mga multong may utang. Yung iba ay hindi nakakaakyat dahil sa utang, kahit na wala naman silang matinding kasalanan. Kapag umaga ay nagluluto din naman sila lola para naman daw iyon sa tunay na mga tao. Nagkakataon din na kahit madaling araw ay nagkakaroon sila ng customer na tao at napapasama sa mga multo. Pinapatapos nila iyong kumain agad dahil baka masyadong mapagod at mahimatay. Nakakaubos daw kasi ng lakas kung nasa loob ka ng isang lugar na nagtipon-tipon ang mga multo. Hindi nga rin alam nila lola kung paanong minsan ay may nakakapasok doon. Ang karinderya kasi ay nawawala kapag mga multo na ang kakain. At magpapakita na lang ulit ng saktong 4:00 ng umaga. Marami pang kwento ang lola, pero hindi ko na masasama dito lahat at baka mapahaba pa. Kapag sinipag ako ay magsisend ulit ako. Ayun lang,